Marahil may ideya na kayo kung anong nangyayari sa mga bangkay ng tao pagka sa ilalim ng tubig ng may ilang daang taon. Halimbawa nito ay ang mga buto ng tao na natagpuan sa loob ng kolonan. Isang barkong pantigma ng Sweden na lumubog noong 1676 at kinamatay ng 800 katao. Pero nagtataka ba kayo kung ano naman ang nangyayari sa mga labi ng modern day divers na namatay sa ilalim ng karagatan? Para masagot ang tanong na ito, pupunta tayo sa dagat na sakop ng Egypt na kung tawagin ay ang Blue Hole ng Dahab. Ang Blue Hole sa Dahab, Egypt ay isang sikat na scuba diving site na kilala dahil sa malalim nitong sinkhole sa dalampasigan. Ang kasikatan ng lugar na ito ay mula sa mga mahahabang lagusan sa ilalim ng dagat. Sa pangdahilan ay ang mga hamon na binibigay nito sa kakayahan ng mga scuba divers kaysa sa mga veteranong diving instructors. Dito sa lugar na ito, ang mga tunnel sa mukhang pinakamadaling sisirin ay siya rin ang pinakapanganib na parte ng Blue Hole. Ang mga aksidente, the bends, at death mismanagement ay pumapatay ng ilang mga divers sa Blue Hole kada taon. Sa mga bitak na matatagpuan sa ilalim ng lugar na ito, ang isang diver ay maaaring makakita ng mga paalala kung gaano kapanganib ang Blue Hole kahit gaano kalaki ang experience ng taong sisisi dito. Sa humigit kumulang 200 katao na nalunod sa Blue Hole, may at least kalahating dosena ng mga bangkay na hindi pa nakukuha magpas hanggang ngayon. Suot pa rin ang ilang mga kinakalawang mga oxygen tank at diving gear, ang mga unidentified mga labi ng mga ito ay maaaring may ilang taon na o mahigit 10 taon nang narito. Dahil matagal na panahon na ang lumipas na matagpuan ng mga patay na ito at walang kamag-anak nagkiklaim sa kanila, napagdesisyonan na masyadong panganib na i-retrieve ang mga bangkay kaya iniwan na lang sila kung saan sila naroon. Kahit na mabalutan ang lumot, ang mga gomang diving suit at ang mga bitak na kanilang kilalagyan ang pumipigil para hindi kumalat ang buto ng ilan sa mga namatay. Ngunit para sa mga labi na nasa open at pabuhangin na lugar, ang mga agos ng dagat at ang ilang scavengers ay nagtutulong upang unti-unting kalat ang labi ng namatay. Sa paglipas ng mga panahon, walang matitira sa bangkay kundi ilang buto o kaya yung nilulumot ng oxygen tank na nagsisilbing puntod ng mga hindi kilalang diver na nalunod sa lugar na iyon. At uli, hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli.